Noong 1974 hanggang 1991, binalot ng bangungot ang mga residente sa Wichita, Kansas sa bansang Amerika dahil sa presensya ng isang serial killer sa kanilang lugar. Sa loob ng 17 taon, umabot sa 10 pamilya ang pinaslang sa kanilang lugar kung saan ang mga biktima ay madalas pinapasok sa kanilang sariling tahanan, pinapahirapan, saka papaslangin ng sospek na hindi matukoy-tukoy sa loob ng maraming taon. Napakaganda ng Wichita, Kansas, ngunit ng mga panahong ito ay nababalot ito ng dilim dahil hindi alam ng mga residente kung sila na ba ang susunod na magiging biktima. Ang unang pagpaslang ng sospek ay naganap noong January 15, 1974. Ito ay nangyari sa Otero family na dating nakatira sa Puerto Rico at lumipat sa Wichita, Kansas ilang buwan bago sila paslangin. Payapa ang araw na iyon para sa buong pamilya. Subalit hindi nila inaasahan ng isang lalaki ang bigla na lang pumasok sa kanilang bahay. Tinutukan ng lalaki ng baril ang mag-asawang sina Julie at Joseph at ang magkapatid na sina Josephine at JR. Nang masigurado ng sospek na hindi lalaban ang pamilya bunsod ng takot, ay agad na itong kumilos. Tinali niya ang kamay at paa ng bawat miyembro ng pamilya upang hindi sila makapalag, maging ang bibig ng mga ito upang hindi sila makasigaw. Pagkatapos nun, ay walang puso niyang tinakluban ng plastik sa ulo ang mag-ama na sina Joseph at JR. Ilang minuto lang ay binawian ng buhay ang dalawa dahil sa suffocation. Pagkatapos nun ay sunod namang sinakal ng sospek ang ina na si Julie hanggang sa bawian din ito ng buhay. Sa kanya binitbit ang 11 years old na si Josephine papunta sa basement ng bahay. Walang awa niyang itinali ang bata sa sewer pipe, hinubaran, saka nagsarili sa harap nito habang nawawalan ng hininga ang bata. Ang katawan ng mga biktima ay nadiskubre lamang ng magkapatid na sina Charlie, Daniel at Carmen na pare-parehong nasa paaralan nang maganap ang krimen. 4 na buwan matapos ang krimen, sunod namang tinarget ng sospek ang magkapatid na sina Catherine at Kevin Bright. Mabilis na tinutukan ng baril ng sospek ang magkapatid pagka-uwi nila sa kanya inutusan si Kevin na talian ang kapatid na si Catherine. Pagkatapos nun ay pinapunta niya si Kevin sa kabilang kwarto saka doon tinalian ang lalaki. Subalit dala ng pag-aalala para sa kapatid na babae, ay nagawang makawala ni Kevin sa pagkakatali sa kanya saka nakipagbuno sa sospek. Sa kasamaang palad ay binaril ng sospek si Kevin saka nito paulit-ulit na sinaksak si Catherine. Nagpanggap na patay si Kevin pagkabaril sa kanya. Kaya nagawa niyang makatakbo palabas ng bahay nang wala na sa kanya ang atensyon ng sospek. Sa kasamaang palad, hindi nakasurvive ang dalagang si Catherine. Sa kabila ng mga kaganapang ito, ay hindi pumutok sa media ang mga balitang merong nagaganap na serye ng pagpatay sa Kansas at tila hindi iyon nagustuhan ng sospek. Kaya naman noong October 1974 ay tumawag ang sospek sa isang newspaper company at sinabi sa kanila na meron siyang iniwang balita para sa mga ito at mahanap nila iyon sa isang libro na iniwan umano ng sospek sa Wichita Public Library. Mabilis na hinanap ng mga pulis ang nasabing libro at doon nahanap nila ang sulat na naglalaman kung paano pinatay ng sospek ang Otero family at iba pang detalyeng ang sospek lang ang nakakaalam. Dahil dito, hindi na kinestyon ng mga pulis ang authenticity ng sulat at sa halip ay mas lalo pa silang naalarma dahil nangako ang sospek na mas marami pang pagkitil ang kanyang pinaplano at gagawin niya ito sa BTK na paraan. Bind o pagtali,
torture o pagpapahirap, at kill o pagkitil. Kaya dito na siya sinimulang tawagin bilang BTK Killer. Alam kong nasasabik na kayong malaman kung sino nga ba si BTK Killer, Brainy People. Pero bago ako magpatuloy, ay hihingi lang po ako ng isang simpleng pabor galing sa inyo. Baka naman pwede mong pindutin ang subscribe button sa aking channel. Malaking tulong po ito para sa mga nagsisimula pa lang na content creator gaya ko. At pagkatapos nitong video, ay i-comment mo na rin ang iyong pakiramdam o opinion tungkol sa kwento o kaya ay suggestion. Nang sa gayon ay mas marami pang viewers ang makakakita nitong aking video. Sana Brainy People ay pagbigyan niyo ako sa aking kahilingan. Maraming salamat po! Sa mga sumunod pang taon ay magkakasunod pa ang naging biktima ng BTK Killer. Umabot pa sa 10 katao ang kanyang nakitil, habang may 6 naman na pinalad na makatakas mula sa kanyang masamang plano. Noong March 17, 1977, ay kinitil ng suspect si Shirley Vian na 24 years old pa lamang noon. Kasama ni Shirley ang kanyang 3 supling ng oras na iyon na nakasaksi mismo kung paano tinali at sinakal ng suspect ang kanilang nanay hanggang sa malagutan ito ng hininga. Pagkatapos nun ay saka naman kinulong ng suspect ang 3 bata sa banyo, saka iniwan doon ang mga ito. Pagsapit ng December 8, 1977, isang biktima muli ang lumutang. Isang babae na edad 25 anyos naman ang kanyang pinuntirya. Pero sa pagkakataong ito, si BTK Killer mismo ang tumawag sa mga pulis dahil naiinip na noon ang suspect nang hindi mahanap-hanap ng mga otoridad ang kanyang latest victim. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis tungkol kay BTK Killer ay meron silang napansin na ugali nito. Napansin nila na gaya ng ibang mga serial killers, tila ba nasisiyahan ng suspect sa tuwing sumusulat ito sa media o di kaya ay tumatawag sa mga pulis. Ayon sa mga otoridad, tila ba naaasar ang suspect tuwing tumatawag sa mga pulis at walang paraan ng mga ito para matukoy kung sino siya. Nasisiyahan din umano ang suspect tuwing binabalot ng takot ang mga residente ng Wichita dahil sa kaalamang merong isang serial killer na nakatira sa kanilang lugar. Isa pa sa napansin ng mga otoridad ay sa kabahayan madalas mambiktima ang suspect. Madalas niyang hintayin ang mga biktima sa bahay ng mga ito, saka sila tatalian, huhubaran, papahirapan, saka sasakalin. Madalas din na may mga nawawalang gamit sa bahay ng mga biktima, gaya ng mga undergarments, IDs, at iba pa na tila ginagawa itong souvenir ng suspect. At ang malala sa lahat, palagi umanong nakakakita ng semilya ang mga pulis sa mga crime scenes. Subalit walang senyales ng sexual assault base sa autopsy ng mga biktima. Sa kabila ng mga ito ay hindi pa rin nakontento ang suspect. Nakukulangan siya sa responde ng mga pulis at sa baba ng media coverage tungkol sa kanyang mga naging biktima. Ang gusto niya ay pag-usapan siya ng mga tao, mailagay siya sa mga dyaryo at maipanood siya sa telebisyon. Kaya naman isang araw, sumulat siya sa isang local TV station sa kanilang lugar. Isang tanong lang ang kanyang sinabi. Ilang tao pa ba ang kailangan kong paslangin bago ko makita ang pangalan ko sa mga dyaryo at sa national TV? Dahil dito, dumoble palalo ang dati ng takot na nararanasan ng mga tao. Pagkatapos nun ay 3 katao ang kanyang muling pinuntirya. Si Marine Henge na 53 anyos ay natagpuang wala ng buhay at nakatali sa harap ng isang simbahan noong 1985. Si Vicky Wiggerly na 28 anyos ay pinaslang sa loob ng kanyang bahay noong 1986 pagkatapos magpanggap ng suspect bilang isang telephone repairman. At si Dolores Davis na 62 anyos at pinaslang noong 1991.
Pagkatapos ng tatlong magkakasunod na pagkitil ay biglang tumigil si BTK killer sa kanyang mga krimen. Hindi alam ng mga tao kung bakit, subalit malaking ginhawa iyon para sa mga residente ng Wichita. Ilang taon din ang tahimik na lumipas. Nawala ang pangamba sa puso ng mga residente. Ang hiling nila ng mga panahong iyon ay sana namatay na ang sospek sa mga serye ng pagpatay sa kanilang lugar. Kaya naman noong 2004, sa ika-30th death anniversary ng unang biktima ni BTK Killer, ay naglatahala ang isang local newspaper ng isang feature article kung saan isinaad na malaki umano ang tsansa na patay na o di kaya ay nakakulong na ang sospek kaya natigil na ito sa mga krimen nito. Labis na natuwa ang suspect dito at bilang kasagutan sa espekulasyon na iyon ay agad siyang nagpadala ng ID at litrato ng bangkay ni Vicky Wiggerly sa isang reporter. Bukod pa doon, nagpadala din siya sa ibang media company ng mga packages upang ipaalam sa mga ito na buhay pa siya at malaya pa rin hanggang na mga oras na iyon. Nag-iiwan siya ng iba't ibang bagay gaya ng cereal boxes na may mga drawings ng kanyang naging pagpatay, mga kagamitan ng mga biktima na kanyang ninakaw noon, mga litrato ng mga biktima, o di kaya ay mga manika na may nakatali, may saksak sa katawan, o di kaya ay may sakal sa leeg. Hanggang sa wakas noong January 2005, nagtanong ang suspect sa mga pulis kung maaari niyang regaluhan ang mga ito ng isang floppy disk na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa kanyang mga krimen. Pumayag ang mga pulis, subalit ang gusto ng suspect ay sa pamamagitan ng isang newspaper ad siya sasagutin ng mga otoridad, kaya pinagbigyan nila ito. Nang makuha ang kasagutan, ay agad pinadala ng suspect ang isang floppy disk sa mga pulis. Ang hindi inaasahan ng suspect ay makikita sa history ng floppy disk ang huling file document na kanyang binura dito. Agad na trinace ng mga pulis kung saan ginawa ang nasabing document at lumabas ang simbahang Christ Lutheran Church at ang pangalan ng kasalukuyang congregation president nito na si Dennis Rader. Dahil doon, agad na nag-secure ng warrant ang mga otoridad para ma-DNA test ang president ng simbahan at ang mga semilya na natagpuan sa mga crime scenes ng mga pagpatay. Noong February 26, 2005, lumabas sa DNA result na pagmamay-ari ng lalaki ang mga semilya na nakolekta ng mga pulis. Dahil dito, agad na inaresto ng mga pulis ang congregation president ng simbahang Christ Lutheran Church na si Dennis Rader. Ayon sa record, si Dennis Rader ay lumaki sa isang normal na pamilya. Kaya nga lang ay nakitaan na siya ng mga kamag-anak niya ng kakaibang ugali noong bata siya dahil madalas umano siyang manakit ng mga hayop. Nag-aral umano si Rader sa Wichita State University at kalaunan ay nagtrabaho bilang Air Force mula 1965 hanggang 1969 hanggang sa ma-discharge siya dito. Pagkatapos noon ay nagtrabaho siya sa ADT Security Services tsaka namasukan sa US Census Bureau kung saan naging responsibilidad niyang mangolekta ng mga impormasyon ukol sa mga residente. Ikinasal siya noong 1970s sa asawang si Paula at nagkaroon ng 2 anak. Tuwing walang trabaho si Rader, ay nagvo-volunteer siya sa isang Boy Scout troop o di kaya sa kanilang simbahan. Natanggap din siya bilang compliance officer sa Park City ng Kansas. Dahil umano sa mga trabahong ito, kaya mabilis magtiwala sa kanya ang mga tao at marami siyang alam sa buhay ng mga residente. Natigil lang umano siya sa pagpatay noong 1991 dahil ipinanganak ni Paula ang kanilang anak na si Brian. Guilty ang naging hatol ng korte kay Dennis Rader sa serye ng pagpaslang na naganap sa Wichita, Kansas. Dahil dito, nahatulan siya ng 10 consecutive life terms o may katumbas na 175 years of imprisonment na walang posibilidad ng parol. Ng mga panahon kasing ginawa ni Dennis ang kanyang mga krimen,
ay wala pang death penalty sa Kansas noon. Sa huli, ang kaso ni Dennis Rader ay malinaw na paalala na hindi sapat na batayan ang panlabas na anyo, relihiyosong imahe, o mabuting reputasyon upang husgahan ang tunay na pagkatao ng isang tao. Maaari siyang magmukhang maayos, mapagkakatiwalaan, at may mataas na moral sa mata ng komunidad. Ngunit sa likod nito ay may kakayahang manlinlang at gumawa ng mabibigat na krimen. Ipinapakita ng kasong ito na ang kasamaan ay hindi laging hayag at madalas nagtatago sa likod ng normalidad. Dahil dito, mahalagang manatiling mapanuri, alerto, at hindi basta-basta umaasa sa impresyon o imahe lamang. Sapagkat ang tunay na panganib ay kadalasang nagmumula sa mga taong hindi natin inaakalang may itinatago pala. At dyan na nagtatapos ang ating kwentuhan, Brainy People. Hiling ko na sana ay nag-enjoy at may natutunan kayo sa mga impormasyong aking ibinahagi ngayong araw. Pero bago ako tuluyang magpaalam, ay hiling ko na sana ay napindot mo na ang subscribe button sa aking channel. Pakidamay mo na rin ang like button upang mas marami pang mga tao ang makakakita ng aking content. At syempre, mag-comment ka na rin dahil gusto kong marinig ang opinion mo tungkol kay BTK Killer. Malaking tulong ang mga ito, Brainy People, para sa mga nagsisimula pa lang po na content creator gaya ko. Sana po ay tulungan po ninyo akong lumago ang aking channel. Maraming salamat po!